Ilang araw matapos ang mainit na komprontasyon sa palengke ng Santa Magdalena, ang buong bayan ay tila hindi pa rin humuhupa sa pag-uusap tungkol sa katapangan ni Lara. Kumalat na parang apoy sa social media at umabot sa pambansang balita ang kanyang ginawa. Dahil dito, unti-unting nagkaroon ng lakas ng loob ang mga ordinaryong mamamayan na manindigan kapag nahaharap sa mga iligal na gawain o sa mga unipormadong opisyal na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Sa loob ng malamig at tahimik na opisina ng PIP Internal Affairs Service, si Police Senior Master Sergeant Domingo, kasama ang dalawa niyang tauhan na sina Police Corporal Rico at Patrolman Eji, ay sumasailalim sa isang mahaba at nakakapagod na investigasyon. Bawat sulok ng silid ay tila sumisigaw ng kanilang pagkakasala. Nasa harap nila ang mga ebidensyang hindi matatawaran, ang viral video na kuha mula sa iba't ibang anggulo, ang mga testimonya ng mga saksing vendor mula sa palengke, at ang mga panloob na ulat na nagpapatunay sa kanilang paulit-ulit na modus. Ang bigat ng parusa ay katumbas ng bigat ng kanilang kasalanan. Pagtanggal sa serbisyo, pagbawi sa kanilang lisensya bilang mga pulis, at ang nakaambang kasong kriminal para sa pangungutong at pananakot sa mga sibilyan. Ang kanilang mga uniforme, na dati isimbolo ng kapangyarihan, ngayon ay tila mabigat na kasuotang nagpapaalala sa kanilang pagbagsak. May mga grupo pa ng mamamayan na nagsusulong na gawing halimbawa ang kanilang kaso, isang malinaw na babala para sa sinumang susubok na tularan ang kanilang ginawa. Samantala, sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na may tanawid ng bayan, sina Lara at ang kanyang asawang si Simon ay dahan-dahang bumabalik sa kanilang payapang buhay. Alam nilang bagamat naging viral ang ginawa ni Lara, ang tunay na laban ay hindi nagtatapos doon. Ang mas mahalaga ay ang turuan ang mga tao na ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa tamang paraan. Dahil sa kanyang biglaang kasikatan, nagsimulang makatanggap si Lara ng mga imbitasyon mula sa iba't ibang samahan ng mga kababaihan. Hinihilingan siyang magsalita tungkol sa katapangan, pagtindig sa tama at pagtatanggol sa sarili. Si Simon naman, isang respetadong miyembro ng Scout Rangers, ay tumutulong sa pagbibigay ng mas malalim na pananaw tungkol sa responsibilidad ng mga nasa kapangyarihan at ang kahalagahan ng integridad sa batas. Sa palengke, ramdam na ramdam ang pagbabago. Ang mga tindero at tinderang dati takot at tikom ang bibig, ngayon ay aktibo nang nag-ulat ng anumang kahina-hinalang gawain. Isang maliit na grupo ng mga residente ang bumuo ng isang ibantay bayan, upang tiyaking walang sinumang makakapangotong pa sa kanilang lugar. Lagit-laging idinidiin ni Lara, sa kabila ng pagiging asawa ng isang sundalo, na ang katapangan ay hindi nakasalalay sa kung sino ang asawa mo o kung gaano ka-impluensyal ang iyong pamilya. Ito ay tungkol sa personal na integridad at mga prinsipyong pinaninindigan. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga kausap, lahat tayo ay may karapatang manawagan para sa katarungan. Walang sinuman ang mas mataas pa sa batas. Ang pangalan ni Domingo, Rico, at Eji ay naging isang aral sa bawat istasyon ng pulis at sa bawat seminar ng PIP. Ang kanilang mga pangalan ay binura sa listahan ng mga aktibong pulis. Ang kanilang reputasyon, na iningatan nila ng maraming taon, ay gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Maging ang kanilang mga pamilya ay nakaranas ng matinding panlipunang panggigipit dahil sa viral na kaso. Sa social media, sila ang naging katatawanan, isang paalala kung paano maaaring mawasak ng kasakiman ang lahat. Ginamit ng pamunuan ng kapulisan ang kanilang kaso bilang isang malakas na ehemplo upang bigyan ng babala ang iba na huwag nang ulitin ang ganoong pagkakamali. Isang gabi, habang nakatayo sila sa kanilang balkonahe, tinitingnan ang mga kumukutitap na ilaw ng Santa Magdalena, niyakap ni Simon ang kanyang asawa mula sa likuran. Alam mo, mahal, bulong niya, hindi lang ito tagumpay natin. Tagumpay ito ng buong bayan ng Santa Magdalena at tagumpay ito ng katarungan. Ngumiti si Lara, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng syudad. Sana maging aral ito sa lahat, sagot niya, na ang katapangan at prinsipyo, gaano man kaliit sa simula, ay may kakayahang lumikha ng tunay na pagbabago. Sa mga sumunod na araw, ang pagbabago sa bayan ay naging mas kapansin-pansin. Ang mga mamamayan ay hindi na natatakot sitahin ang mga pulis na hindi sumusunod sa tamang proseso. Ang mga negosyante ay mas naging kampante, at ang buong komunidad ay nakaramdam ng kapanatagan dahil mayroon na silang isang konkretong halimbawa ng integridad at tapang. Hindi rin tumigil ang media sa pagbibigay pansin kay Lara.
Sunod-sunod ang mga artikulong pumupuri sa kanyang ginawa, tinatawag siyang simbolo ng modernong Pilipina na hindi natatakot harapin ang inhustisya. Inimbitahan pa siya sa ilang talk shows bilang panauhin upang talakayin ang pagbibigay kapangyarihan sa mga mamamayan at ang tamang pagpapatupad ng batas. Si Domingo, sa kabilang dako, ay kinailangang harapin ang mapait na bunga ng kanyang mga aksyon. Nawasak ang kanyang karera, nadungisan ang kanyang pangalan, at bawat kilos niya ay binabantayan na ng kanyang mga dating kasamahan. Natutunan niya sa pinakamasakit na paraan na ang pag-abuso sa kapangyarihan ay laging nagtatapos sa kapahamakan. Makalipas ang ilang buwan, ang Santa Magdalena ay naging mas payapa. Ang mga tindero, mga trooper ng tricycle, at mga ordinaryong mamamayan ay mas may tiwala ng humarap sa mga otoridad dahil alam nilang may isang Lara, isang simpleng asawa ng sundalo na nagpakita sa kanila kung paano manindigan para sa tama. Habang magkasamang nakaupo sa kanilang terasa, pinapanood ang mga anak ng kanilang kapitbahay na naglalaro sa damuhan, tinapik ni Simon ang balikat ng kanyang asawa. Hindi mo lang sila pinagsisihan sa kanilang ginawa, sabi niya. Iminulat mo rin ang mga tao sa kahalagahan ng tapang at batas. Ito ang legasya na mas malaki pa kaysa sa pagiging viral. Tumingin si Lara sa namumulang kalangitan ng dapit hapon, nakakaramdam ng malalim na ginhawa at pagmamalaki. Sana, bulong niya, ang katapangan na ito ay maging nakakahawa. Hindi para sumikat, kundi para lumikha ng tunay na pagbabago. Ang kwentong iyon ay naging isang lokal na alamat, ipinapasa mula sa bibig hanggang sa bibig, at ang video ni Lara na humaharap kay Domingo ay naging simbolo ng katapangan at hustisya para sa maraming Pilipino. At sa pamamagitan nito, natutunan ng Santa Magdalena ang isang mahalagang aral, ang tapang, prinsipyo, at integridad ay laging mananaig laban sa anumang uri ng kawalang katarungan, kahit sino pa man ang kalaban. Humina na ang buhos ng ulan at naging ambon na lamang nang mapansin ni Rafa na may dalawang motorsiklo ang sumusunod sa kanya mula sa di kalayuan. Ang mga ilaw ng motor ay malabo, tila sinadyang hindi palakasin upang hindi makatawag ng pansin. Sumulyap si Rafa sa rearview mirror, sinusubukang tiyakin kung tama ang kanyang hinala. Nasa likod pa rin sila. Baka mga residente lang na pauwi na rin, bulong niya sa sarili, pilit na nag-iisip ng positibo. Ngunit habang tumatagal, hindi nagbabago ang distansya ng mga motor. Kapag bumibilis si Rafa, bumibilis din sila. Kapag bumabagal siya para iwasan ang mga lubak na puno ng tubig, bumabagal din sila, na tila sumasabay sa bawat ritmo ng kanyang pagmamaneho. Nagsimulang kabahan si Rafa. Ang daan patungo sa evacuation center ay kilalang liblib at mapanganib, lalo na sa gabi. Tanging mga residente na ang mga bahay ay lubog sa baha ang dumadaan dito. Karamihan sa mga poste ng ilaw ay patay na mula pa kaninang hapon. Ang mga lasyan sa magkabilang gilid ng kalsada ay naglalabas ng manipis na ulap na lalong nagpapakapal sa nakakatakot na kapaligiran ng gabing iyon. Napalunok si Rafa. Huwag kang mataranta. Mag-focus ka. 15 minuto na lang, nasa evacuation center ka na. Muli siyang tumingin sa salamin. Ang rider ng unang motor ay nakasuot ng itim na jacket at full-face helmet, imposibleng makilala. Ang ikalawang motor ay mas maliit at walang plaka. Ang nagmamaneho nito ay nakasuot ng hoodie na nakatakip hanggang sa kanyang mukha. Mga senyales na hindi maganda. Biglang nag-flash ng ilaw ng 2 beses ang unang motor, parang nagbibigay ng hudyat sa kasama nito. Naramdaman ni Rafa ang pagtalo ng kanyang puso. Hindi ito tama. Dinagdagan niya ang bilis. Ang pickup ay humarurot, tumatalsik ang tubig baha sa daan. Ang mga tilamsik ay umaabot hanggang sa kanyang windshield. Ang kalsada ay lalong kumipot, napapaligiran na ngayon ng mga plantasyon ng niyog sa kaliwat kanan. Ang mga motorsiklo ay mas lalo pang lumapit, napakalapit na ngayon. 5 metro na lang ang pagitan. Hinigpitan ni Rafa ang hawak sa manibela. Pamilyar siya sa ganitong senaryo. Ito ang modus ng mga nanghaharang sa mga liblib na daan. Pipilitin nilang huminto ang sasakyan at kukunin ang anumang maaaring maibenta. Ngunit hindi si Rafa isang madaling target. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Kalma, Raf. Kalma.
Subalit ang pakiramdam ng pagiging kalmado ay biglang naglaho nang ang unang motor ay nag-overtake mula sa kanan at biglang hinarang ang kanyang daraanan. Pinipilit si Rafa na magpreno ng biglaan. Brak! Umalog ang pickup. Naglipatan ang mga kahon ng gamot sa likuran. Binusinahan sila ni Rafa ng malakas. Ang ikalawang motor ay dumikit naman sa kaliwang bahagi. Hindi sila nagsasalita, tanging mga senyas ng kamay ang ginagamit. Pinapababa si Rafa mula sa sasakyan. Nag-aalab ang kalooban ni Rafa. Dala niya ang tulong para sa mga taong lubhang nangangailangan. Hindi siya maaaring huminto sa gitna ng kadiliman. Ang rider ng unang motor ay itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang isang madilim na bahagi sa gilid ng daan. Diyan sa gilid. Bilis! Ang boses ay magaspang at umalinggaw sa basang gabi. Pinagmasdan ni Rafa ang paligid. Walang bahay, walang ilaw, walang tao. Kung hihinto siya, tapos na ang lahat. Napapikit si Rafa sandali at gumawa ng mabilis na desisyon. Tinapakan niya ang pedal ng gas ng buong lakas. Ang pickup ay sumugod pasulong, halos masagi ang unang motor. Ang rider ay napatalon sa gilid habang sumisigaw sa galit. Hoy, si Raulo! Humabol ang ikalawang motor. Ang ingay ng tambutso ay umugong ng malakas, sinisira ang katahimikan ng gabi. Wala nang pakialam si Rafa. Alam niyang mapanganib ang kanyang ginagawa, ngunit ang paghinto ay nangangahulugan ng tiyak na kapahamakan. Nakatuon ang kanyang mga mata sa daan, iniiwasan ang mga lubak na natatakpan ng baha. Sa salamin, nakita niyang mas naging agresibo ang mga motor. Pasigzag ang kanilang takbo, sinusubukang makalapit. Huminga si Rafa ng putol-putol. Malapit na siya. Bigla, ang rider ng ikalawang motor ay naglabas ng isang mahabang bakal na tubo mula sa loob ng kanyang jacket. Iwinasiwas niya ito patungo sa side mirror ng pickup. Praak! Nabasag ang kanang side mirror at nagsabog ang mga piraso ng salamin. Nagulat si Rafa. Diyos ko! Ang unang motor ay nasa kaliwang bahagi na naman niya. May itinaas ang rider. Isang malaking flashlight. Hindi. Mukha itong isang bote. Baka molotov. Hindi. Tinitigan ito ni Rafa. Bote lang ito ng soft drink. Marahil para lang manakot. Pero mapanganib pa rin. Lalong lumapit ang motor at sinimula ng rider na ihampas ang bote sa bintana ng sasakyan. Huwag! Kinabig ni Rafa ang manibela ng bahagya pa kanan. Nawala ng balanse ang motor at muntik nang bumagsak, ngunit nagawa pa rin itong kontrolin ng rider. Alam ni Rafa na hindi siya maaaring magpatuloy ng ganito. Ang daan sa unahan ay lalong nasisira at kung madulas ang sasakyan, mas malaking panganib ang kanyang haharapin. At mula sa di kalayuan, may nakita siyang kumikislap na dilaw na ilaw. Nanliit ang mga mata ni Rafa. Ilaw ng sasakyan. Papalapit. Tama. Isang pickup na pag-aari ng lokal ng Bermo na nagpapatrolya para hanapin ang mga residenteng naiwan. Sandaling napigilan si Rafa para siyang nakakita ng anghel na bumaba mula sa langit. Ang sasakyan ng rescue team ay huminto sa gitna ng daan, tila humaharang. 4 na voluntaryo ang bumaba, may dalang malalaking flashlight. Isa sa kanila, isang lalaking nasa edad 40, ay sumigaw, Rafa, ikaw ba yan? Bakit ka nagpapatakbo ng ganyan kabilis? Ang mga rider na humahabol kay Rafa ay biglang nataranta nang makita ang maraming tao. Agad nilang pinaikot ang kanilang mga motor ng walang imik. Sa loob ng 3 segundo, naglaho na sila sa kadiliman kung saan sila nanggaling. Itinigil ni Rafa ang sasakyan at agad na ibinaba ang bintana. Ang voluntaryong tumawag sa kanya, si Kuya Hector, isang senior volunteer na iginagalang sa kanilang lugar, ay lumapit. Si Rafa ay hingal pa rin. Kuya, may 2 lalaki kanina. Sinubukan akong pahintuin. Binasag ang side mirror ko. Kumunot ang noo ni Kuya Hector. Mga siga sa kanto yon. Nitong mga nakaraang araw, madalas silang mangharang sa mga eskinita. Dapat sana mga pulis ang nagbabantay sa daan, hindi yung gumagawa ng peking checkpoint. Natigilan si Rafa. Kuya, yung checkpoint ng pulis sa unahan. Hindi ba totoong checkpoint yun?
Tinitigan siya ni Kuya Hector ng malalim. Anong checkpoint? Sa may kanto. May asul na tolda. 2 pulis ang nagbabantay. Ininspeksyon nila ang sasakyan ko, humingi ng pangkape. Tumingin si Kuya Hector sa kanyang mga kasama. Naging seryoso ang kanyang mukha. Walang checkpoint ng pulis sa lugar na iyan. Lahat ng opisyal na tauhan ay nakasentro sa community kitchen at sa mga evacuation center. Pakiramdam ni Rafa ay tumigil ang pagdaloy ng kanyang dugo. Ang checkpoint. Pek. Ang mga pulis? Hindi totoong pulis. Ngayon niya lang naintindihan kung bakit sila pilit na pinahihinto ng walang malinaw na dahilan. Kung bakit sila nabalisa ng banggitin ni Rafa ang pangalan ng hepe ng pulisya. At kung bakit ang mga kahina-hinalang motorsiklo ay lumitaw ilang minuto matapos siyang umalis. Lahat ay planado. Tinapik siya ni Kuya Hector sa balikat. Maswerte ka at nakaligtas ka pa. I-report natin yan mamaya kapag ligtas na ang sitwasyon. Ang mahalaga, maihatid muna natin ang mga supply. Tumango si Rafa. Kahit na masikip pa rin ang kanyang dibdib, bumalik siya sa loob ng sasakyan. Ineskortan siya ng rescue team mula sa likuran, nakatutok ang kanilang malalakas na ilaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, naramdaman ni Rafa na ligtas siya. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Habang nagsisimula silang umandar, may tinawagan si Kuya Hector sa telepono. Narinig ni Rafa ng pabulong. Hello, Hep. May kahina-hinalang kilos dito. Isang volunteer ang muntik ng mabiktima. Kailangan namin ng team sa eskinita ng Payatumpi. Huminga ng malalim si Rafa. Ang gabing ito ay masyadong mahaba, masyadong maraming hindi inaasahang pangyayari. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi siya susuko. Kailangang makarating ang mga supply. Mas mahalaga ang buhay ng mga residente kaysa sa kanyang takot. Sa unahan, nagsimulang makita ang malabong ilaw ng evacuation center. Hindi alam ni Rafa na doon, ang pinakamalaking sorpresa ng buong gabi ay naghihintay sa kanya. Ang mga ilaw ng evacuation center ay sa wakas ay malinaw nang natatanaw sa di kalayuan. Ang gusali ng elementarya, na pansamantalang ginawang kanlungan, ay puno ng liwanag mula sa isang maliit na generator na walang tigil sa pag-ugo. Isang malaking tolda ang nakatayo sa bakuran, kung saan dose-dose ng residente ang nagsisiksikan upang sumilo. Huminga si Rafa nang may pasasalamat. Sa wakas, nakarating din. Matapos malampasan ang Peking checkpoint, ang madilim na habulan, at ang halos hindi madaanan na kalsada, maaari na niyang ibigay ang mga supply sa mga taong tunay na nangangailangan. Huminto ang pickup sa tapat ng tolda ng logistic. Pagbaba ni Rafa, agad siyang sinalubong ng ilang voluntaryo. Kuya Rafa, salamat sa Diyos at nakarating ka. Akala namin kung napano ka na ang tagal mo. May dala ka bang gamot para sa mga bata? Umiti si Rafa nang may pagod. Lahat nandito. Halika, ibaba na natin. Tinulungan siya ng ibang mga voluntaryo na ibaba ang mga kahon ng tulong. Ang tunog ng iyak ng mga sanggol, ubo ng mga matatanda, at ang dagundong ng ulan na muling bumuhos ay nagbigay sa evacuation center ng isang tensyonado, ngunit magiliw na kapaligiran. Sa gitna ng lahat, isang batang babaeng voluntaryong mediko na nagngangalang Mira ang lumapit kay Rafa. Pagod ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay namamaga na tila kulang sa tulo. Rafa, pwede mo ba akong tulungan sandali? Bakit? Kinagat ni Mira ang kanyang labi, tila nag-aalangan. May isang bata, kritikal ang kondisyon. Kailangan namin ng gamot sa lagnat at maliit na giset. Kung may dala ka, pakibilisan. Agad na tumango si Rafa at ibinaba ang 2 maliliit na kahon ng gamot. Sige, dalhin mo ako sa bata. Tumango si Mira. Ngunit bago sila makalakad, isang malakas na boses ang tumawag mula sa likuran. Rafa! Lumingon si Rafa. Dumating si Kuya Hector, pinupunasan ang kanyang basang mukha. Katatawag ko lang sa hepe. Sabi niya, pupuntahan nila ang Peking checkpoint sa loob ng 5 minuto. Tumango si Rafa. Mabuti yan, Kuya. Sana mahuli sila. Umiti si Kuya Hector ng bahagya,
Ngunit pagkatapos ay tiningnan niya si Rafa nang may hindi pang karaniwang seryosong tingin. Rafa, may isa ka pang dapat malaman. Ano iyon, kuya? Huminga ng malalim si Hector at dahan-dahang nagsalita. May isang voluntaryo na nawawala 2 oras na ang nakalipas. Nanigas si Rafa sa kanyang kinatatayuan. Nawawala. Sino? Ang pangalan niya ay Nico. Tagahatid din siya ng supplies. Pareho kayo ng ruta. Naramdaman ni Rafa ang pagtindig ng kanyang mga balahibo. Dumaan din siya sa liblib na daan. Mag-isa siyang umalis at hindi na nakarating sa center. Nagsimulang kumabog ng mas mabilis ang puso ni Rafa. Kuya, wag mong sabihing hinarang din siya. Hindi sumagot si Hector. Tumingin lang siya sa madilim na kalangitan habang kinukuyom ang kanyang kamao. Ang tunog ng ulan ay biglang naging mas malakas, tila sinasabayan ang masamang kutob. Mahinang tinawag ni Mira si Rafa. Rafa, lumalala ang kondisyon ng bata. Kailangan nating magmadali. Tumango si Rafa at sumunod kay Mira sa loob ng isang silid-aralan na ginawang pansamantalang pagamutan. Puno ng mga pasyente ang silid. Mga batang umiiyak dahil sa mataas na lagnat. Mga inang sinusubukang patahanin ang kanilang mga sanggol. May ilang matatandang nanginginig sa ginaw. Ang maalinsang ang hangin at ang amoy ng gamot na humahalo sa basang lupa ay nagpapasikip sa dibdib. Sa isang sulok ng silid, isang batang babae na mga 6 na taong gulang ang nakahigang mahina. Maputla ang kanyang mukha at nag-aapoy sa init ang kanyang katawan. Ang kanyang ina ay nakaupo sa tabi niya, umiiyak habang hawak ang kamay ng anak. Ito, Raf. Siya yung sinasabi ko, sabi ni Mira na nanginginig ang boses. Ibinigay ni Rafa ang gamot at tumulong sa paghahanda ng maliit na isip. Mabilis silang kumilos, tinitiyak na mabibigyan ng tamang lunas ang bata. Ngunit nang buksan ni Rafa ang huling kahon, natigilan siya. May ilang gamot na nawawala. Ang kahon ay dapat naglalaman ang 20 strip ng gamot sa lagnat para sa mga bata. Ngunit ngayon ay 12 na lang ang natitira. Sinuri niya ang iba pang mga kahon at pareho ang resulta. May bahagi ng mga supply na nawawala. Ninakaw. Nakita ni Mira ang ekspresyon ni Rafa. Bakit? May problema ba? Isinara ni Rafa ang kahon. Mira, hindi kumpleto ang mga gamot. Nagulat si Mira. Hindi kumpleto. Paanong nangyari yan? Naalala ni Rafa kung paano ininspeksyon ng mga peking pulis ang likod ng kanyang sasakyan. Tinutulak-tulak ang mga kahon, ginagalaw ang mga karton. Sila ang kumuha. Kinuyong ni Rafa ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili, isang boses ang biglang narinig mula sa labas ng center. Lahat ng voluntaryo magtipon sa labas. May mahalagang impormasyon mula sa isang residente. Nagkatinginan sina Rafa at Mira. Lumapit si Rafa kay Kuya Hector na nakatayo na sa gitna ng tolda. Doon, isang may edad na lalaki, isang residente mula sa kalapit na barangay, ang nagsasalita na nanginginig ang boses. Kanina, nakita ko ang isang puting pickup sa may plantasyon malapit sa kanto. Wasak ang harapan, parang nabangga. Naramdaman ni Rafa na nanghina ang kanyang mga tuhod. Puting pickup katulad ng kay Nico. Nagpatuloy ang residente, basag ang kanyang boses. Tinawag-tawag ko pero walang sumasagot. Natakot akong lumapit mag-isa, kaya tumakbo ako agad dito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa tolda. Pagkatapos, nagsalita si Kuya Hector. Bumuo tayo ng team. Kailangan nating puntahan ang lokasyon ngayon din. Agad na nagsalita si Rafa, sasama ako. Hinawakan ni Mira ang braso ni Rafa. Rafa, kagagaling mo lang sa habulan. Wag na. Tinitigan ni Rafa si Mira ng may determinasyon. Kung si Nico iyon, kasamahan natin siya. Kailangan kong sumama. Tumango si Kuya Hector. Sige, aalis tayo sa loob ng 5 minuto. Magsuot ng vest. Maghanda ng flashlight. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay doon. Naghanda si Rafa. Muling bumuhos ang malakas na ulan. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang mukha.
Ngunit wala siyang nararamdamang takot, tanging isang bagay lang. Kung may masamang nangyari kay Nico, kung gayon ang naghihintay sa kantong iyon ay hindi lang isang aksidente, kundi isang bakas ng grupong humarang at muntik nang pumatay sa kanya kanina. Habang naghahanda ang rescue team na sumakay sa sasakyan, sinabi ng isang miyembro, kung totoo ngang sasakyan ni Nico iyon, kailangan nating mag-ingat. Baka nasa paligid pa ang mga salarin. Tinitigan ni Rafa ang madilim na daan sa di kalayuan at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman niya ang isang bagay na mas malaki pa sa takot, isang nag-aalab na galit. Galit dahil may naglakas loob na saktan ang kanyang kasamahan, nakawin ang tulong para sa mga naghihirap at paglaruan ang buhay ng tao. Sumumpa si Rafa sa kanyang sarili, anuman ang naghihintay doon, hindi ako aatras. Ang sirena ng rescue vehicle ay umalinggaw-gaw. Ang team ay umalis patungo sa madilim na plantasyon, patungo sa isang misteryo na mas nakakatakot kaysa sa anumang inakala ni Rafa. Hinati ng sasakyan ng rescue team ang basang gabi ng Laguna. Ang maliit na sirena ay kumikislap, hindi para magyabang ng otoridad, kundi para magbigay babala na ang mga voluntaryo ay patungo sa isang mapanganib na sitwasyon. Nakaupo si Rafa sa likuran kasama ang dalawa pang voluntaryo. Ang flashlight sa kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa masasamang posibilidad na naghihintay. Ang ulan ay lalong lumakas, binabasa ang salamin ng sasakyan, kaya't hirap nang makita ang daan. Si Kuya Hector, na nakaupo sa harap, ay bahagyang binuksan ang bintana. Mamaya, bababa tayo sa labas ng plantasyon. Huwag tayong dumiretso sa loob. Maglalakad tayo. 2 linya ang pormasyon. Huwag itutok ang flashlight kung saan-saan. Tumango si Rafa. Pagdating sa lugar na tinukoy ng residente, huminto ang sasakyan. Ang eskinita ay madilim, tanging ang tunog ng mga kuliglig na nalulunod sa ulan ang maririnig. Ang mga puno ng niyog sa magkabilang gilid ay nagmukhang isang madilim na lagusan na walang katapusan. Isa-isang bumaba ang mga voluntaryo, suot ang kanilang mga vest at may hawak na flashlight. Nagbigay ng hudyat si Kuya Hector sa mahinang boses. Sige, pasok na tayo. Sinimulan nilang lakarin ang maputik na daan papasok sa plantasyon. Ang liwanag ng mga flashlight ay tumatago sa mga patak ng ulan. Ang amoy ng basang lupa ay matapang. Paminsan-minsan, may tumutulong tubig mula sa mga palapa ng niyog. Itinuon ni Rafa ang kanyang paningin. At sa di kalayuan, may nakita siyang maliit na liwanag na kumikinang, parang refleksyon ng ilaw sa isang metal. Kuya, tingnan mo iyon. Itinaas ni Kuya Hector ang kanyang kamay, senyales na huminto. Dahan-dahan silang lumapit. Habang papalapit, lalong luminaw. Isa itong puting pickup na nakasalpok sa isang puno ng niyog. Wasak ang harapan, may malaking lamat ang windshield. Ang pintuan sa kaliwa ay bahagyang nakabukas. Naramdaman ni Rafa na nanginginig ang kanyang katawan. Nico. Maingat silang lumapit. Itinutok ang mga flashlight sa loob ng sasakyan. Walang tao. Huminga ng malalim si Kuya Hector at sinuri ang paligid. May mga bakas ng paa sa basang lupa na patungo sa gilid ng plantasyon. Sinabi ng isang voluntaryo, may senyales na may kinaladkad. Tingnan nyo, gumalaw ang lupa. Nanliit ang mga mata ni Rafa. Tama, may malinaw na bakas. Hahalo sa putik, tila may isang taong kinaladkad patungo sa mga halamanan. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Bilis, sundan natin ang mga bakas. Ngunit pinigilan siya ni Kuya Hector. Huwag pa dalos-dalos. Kung nandito pa sila sa paligid, baka tayo naman ang atakihin. Tiningnan ni Rafa si Hector nang may emosyong hindi niya mapigilan. Kuya, si Nico to. Kaibigan natin siya. Hinawakan ni Kuya Hector ang balikat ni Rafa ng mahigpit. Dahil kaibigan natin siya, kailangan nating manatiling buhay para matulungan siya. Kikilos tayo ng sama-sama, hindi mag-isa. Sa huli, tumango si Rafa. Bumuo sila ng isang maliit na bilog at sinimulang sundan ang mga bakas. Lalong lumakas ang ulan. Paminsan-minsan ay kumikidlat, ipinapakita ang mga anino ng mga puno ng niyog na parang mga nakatagong nilalang. Matapos maglakad ng mga 100 metro, ang mga bakas ay huminto sa isang lumang kubo, dating bahay ng tagapagbantay ng plantasyon. Patay ang ilaw nito.
Ang kahoy na pinto ay bahagyang nakabukas. Ang tunog ng hangin at ulan na nagsasama ay nagbigay sa kubo ng pakiramdam na tila ito ay tirahan ng mga multo. Nagbigay ng hudyat si Kuya Hector. Handa na ba lahat? Tumango ang mga boluntaryo. Hinawakan ni Rafa ang flashlight na nanginginig ang kamay. 1, 2, 3. Sinipa ni Kuya Hector ang pinto ng malakas. Brak! Pumasok ang mga boluntaryo, itinaas ang kanilang mga flashlight. Iginala ni Rafa ang kanyang flashlight sa mga sulok ng silid. Nanlaki ang kanyang mga mata. Doon, sa sahig na basa at maputik, isang lalaki ang nakahigang mahina. Si Nico. Bugbog sarado ang kanyang mukha, putok ang labi, punit ang damit at nakatali ang mga kamay. Ngunit buhay pa siya. Sumigaw si Rafa, Nico. Tumakbo siya palapit at lumuhod sa tabi ng kanyang kasamahan. Dahan-dahang iminulat ni Nico ang kanyang mga mata. Mahina ang kanyang boses. Rafa. Halos maiyak si Rafa. Diyos ko, Nico, ligtas ka na. Hinanap ka namin. Sinubukang magsalita ni Nico. Dalawa sila. Nagpanggap na pulis. Humingi ng pera. Nang tumanggi ako, kinuha nila ang ilang supplies. Tapos binugbog ako. Napapikit si Rafa, galit na maihalong lungkot. Nagpatuloy si Nico na putol-putol ang boses. Sabi nila, hahanap pa sila ng ibang volunteer. Dahil mahal daw maibibenta ang mga supply. Narinig niyang sinabi nila, kailangan ng gamot ng mga bata, pero wala silang pakialam. Naalala ni Rafa ang mga gamot na nawawala sa kanyang mga kahon kanina. Malinaw na ang koneksyon. Ang mga peking pulis ay hindi lang mga nangungoto. Sila ay mga magnanakaw ng tulong sa baha. Hindi sila ordinaryong kriminal. Kinukuha nila ang tulong para sa mga naghihirap, ang pinakamababang uri ng kasamaan. Nag-utos si Kuya Hector. Buhatin si Nico dahan-dahan. Dadalhin natin siya sa center para magamot. Ngunit bago sila makalabas, may narinig silang kaluskos mula sa labas ng kubo. Lahat ay natigilan. Itinaas ni Rafa ang flashlight sa basag na bintana. Ang anino ng dalawang tao ay nakatayo sa labas, may mga helmet, madilim na jacket, at may hawak na bakal na tubo. Ang dalawang taong humabol kay Rafa kanina. Bumulong si Kuya Hector. Bumalik sila. Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw ang isa sa kanila mula sa labas. Hoy, sino nang pumasok dyan? Naramdaman ni Rafa ang init na gumapang sa kanyang dibdib. Si Mira, si Nico, lahat ng residente sa evacuation center, lahat sila ay pinagbantaan ng dalawang duwag na ito. Nagbigay ng hudyat si Kuya Hector ng walang tunog. Labas. Pormasyong depensa. Dahan-dahang lumabas ang mga voluntaryo, bumubuo ng isang kalahating bilog. Ang mga flashlight ay direktang nakatutok sa mukha ng dalawang salarin, kaya't hindi sila makakita ng malinaw. Nagmura ang payat na salarin. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Humakbang si Kuya Hector. Mga voluntaryo kami. At tapos na ang kalokohan niyo. Tumawa ng malakas ang may bigoting salarin. Mga voluntaryo. Ha! Ang kayamanan sa panahon ng baha ay hindi ginto, kundi mga supply. At amin iyon. Humakbang din si Rafa. Kinuha niyo ang tulong na dapat sana para sa mga batang may sakit. Muntik niya nang patayin si Nico. Ngayong gabi, tapos na ang laro niyo. Suminghal sa galit ang salarin. Ang tapang mo volunteer na superhero. Iwinasiwas niya ang bakal na tubo. Ngunit bago pa man ito tumama sa sinuman, isang malakas na sirena ang narinig mula sa di kalayuan. Ang mga ilaw na pula at asul ay nagliwanag sa buong plantasyon. Natarantang lumingon ang mga salarin. Isang boses mula sa megaphone ang umalingaw-ngaw. Huwag gagalaw. Pulis ito. Itaas ang inyong mga kamay. Ang hepe ng pulisya, kasama ang 4 na miyembro ng isang special unit, ay pumasok sa lugar, tinututukan sila ng malalakas na ilaw. Sinubukang tumakas ng mga salarin, ngunit nasarhan na ng mga pulis ang mga daanan. Ang pangalawang salarin ay sinubukang tumakbo sa halamanan, ngunit agad na nahuli.
Ang unang salarin na may bigote ay sinipa ng isang miyembro ng pulis hanggang sa bumagsak. Aray, aray. Lumapit ang hepe na may mukhang nagpipigil ng galit. Matagal na namin kayong hinahanap. Mga magnanakaw ng relief goods, mga nagpapanggap na pulis, mga nangungoto. Tapos na kayo ngayong gabi. Pinanood ni Rafa silang bumagsak sa puti. Mayroong ginhawa, mayroong kasiyahan, at mayroon ding lungkot. Dahil para makamit ang katarungan, kinailangan munang malagay sa panganib ang buhay ng isang voluntaryo. Dinala si Nico palabas gamit ang isang stretcher. Hinawakan ni Rafa ang kanyang kamay ng mahigpit. Ligtas ka na ngayon, tol. Ngumiti si Nico ng mahina. Salamat. Kung hindi ka nagbaka sakali, hindi ko alam. Umiling si Rafa. Hindi ako. Tayong lahat. Mga voluntaryo tayo, Nico. Hindi tayo kailanman nag-iisa. Kinabukasan, bumalik sa normal ang takbo ng evacuation center. Ang balita ng pagkakahuli sa mga salarin ay mabilis na kumalat. Naramdaman ng mga residente ang higit na kaligtasan. Ang mga gamot na ninakaw ay muling natagpuan sa plantasyon, nakatago sa ilalim ng mga bunto ng dahon. Ang mga bata ay nabigyan ng gamot, nagpasalamat ang mga ina, at ang mga voluntaryo ay nakapagtrabaho ng walang pangamba. Pumunta ang hepe sa evacuation center at kinamayan sina Rafa at Kuya Hector. Salamat! Kung hindi dahil sa katapangan ninyo, baka huli na kami sa paghuli sa kanila. Ganti ni Rafa. Ginawa lang po namin ang dapat gawin, hepe. Umiti ang hepe. Ang ganitong diwa ang dahilan kung bakit laging matatag ang mga Pilipino sa kabila ng anumang sakuna. Tumingin si Rafa sa evacuation center sa mga residenteng nagtutulungan. Lahat ay nag-iingatan, nagpapalakas sa isa't isa. At alam niya, ang gabing puno ng takot ay sa wakas ay nagtapos na may isang mensahe.